Si Ambassador Marciano Jun A. Painor Jr. ay tinaguriang the Master of Diplomatic Protocol. Ang mahigit at 10 taon niyang trabaho sa larangang iyon ang dahilan nito. Tinawag siya ng isang media outfit na the man who wore so many hats. Siya ay isang opisyal ng militar, isang trade attaché, isang ambassador, ang chief protocol at eksperto sa pag-oorganisa ng mga international na komperensya. Upang lalo pang bigyan diin ang kanyang maraming kakayahan, nagsilbi rin si Jun bilang Managing Director ng External and Government Relations ng Ayala Corporation, nagsisilbing bilang consultant nito. Si Jun Painor ng Philippine Constabulary ay nagtapos mula sa Philippine Military Academy o PMA noong 1971. Siya noon ay mahusay na gumaganap sa aktibong serbisyo militar. Siya ang pinakabatang personnel officer sa Presidential Guards sa ilalim ng Presidential Security Command. Habang nasa serbisyo pa, siya ay itinilagang Special Assistant to the Secretary of Trade in 1977, Market Analyst sa Philippine Trade Center sa Chicago noong 1979. Noong 1981, kumuha siya ng pagsusulit para sa Foreign Service Career Examination at pumasa. Kaya siya ay nagbiti mula sa serbisyo militar noong 1983 bilang isang Teniente Colonel upang kumuha ng full-time na trabaho bilang isang diplomat. Ang kanyang unang atas ay bilang ikatlong kalihim at vice consul sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Nakasangkot sa pangkat na nakikipagnegosasyon tungkol sa mga base ang US at Pilipinas. Siya rin ay sabay na nagsilbi bilang Administrative Security Officer ng Embahada. Bilang resulta ng Revolusyon EDSA noong 1986, siya ay itinalaga sa Embahada ng Pilipinas sa Gabon, kanlurang gitnang Afrika mula sa Washington, D.C. na may kasabay na jurisdiksyon sa 11 lugar sa Afrika. Siya ang Charge d'Affaires mula 1986 hanggang 1989. Noong Hunyo 1989, siya ay inatasang isara ang embahada sa Libreville, Gabon at magbukas ng embahada sa Hungary. Matapos ng Hungary, bumalik siya sa Maynila noong Marso 1991 para sa tinatawag na home assignment. Nakaraniwan ay tumatagal ng 2 taon. Noong 1998, tapos ang kanyang pinalawig na pananatili 7 taon sa Maynila, bumalik siya sa Europa bilang Charge d'Affaires sa Roma. Siya ang Deputy Chief of Mission ng Embahada hanggang sa pagpasok ng bagong siglo. Noong Oktubre 2001, siya ay itinilaga bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary sa Estado ng Israel na may kasabay na akreditasyon bilang embahador sa Cyprus. Ang atas na ito ay puno ng panganib dahil sumiklab ang ikalawang intifada ng mga Palestino para ang maging embahador si Jun. Sa isang pagkakataon, sinuong niya ang mga utos ng pagsasara ng 24 oras na curfew na ipinatupad sa lungsod ng Bethlehem sa Palestina upang maghatid ng pagkain at iba pang pangangailangan sa mga Pilipinang nasa gitna ng kaguluhan na kinasal sa isang Palestinong Kristiyano. Ito ang kanyang malungkot na tungkulin na iuwi babalik sa Pilipinas ang 2 Pilipina na naging biktima ng pagpapasabog ng mga nagpapakamatay sa hilagang Israel. Sunod nito, si Jun ay inilipat sa Philippine Consulate General sa Los Angeles bilang Konsul General nito. Pagkatapos ay bilang Konsul General sa Philippine Consulate sa San Francisco. Ang Asia Pacific Economic Cooperation o APEC ay ginanap sa Maynila noong Nobyembre 18 hanggang 19, 2015. Ang APEC, pinakamataas
na antas, pinakamaimpluwensyang forum pang-ekonomiya sa Asia Pacific. Ang isang pandaigdigang summit sa pinakamataas na antas tulad ng APEC ay kinabibilangan ng mga pangulo, punong ministro at ibang mga pinuno ng estado at pamahalaan. Ang summit ay nauuna ng maraming pagpupulong, 46 sa kaso ng Pilipinas sa iba't ibang antas, ministerial, senior officials at technical working groups. Lahat ng mga pagpupulong na ito ay nangangailangan ng seryoso at napakalaking paghahanda. Aabutin ng mga taon upang maghanda para sa ganitong kalaking kaganapan. Kailangang magsimula ang trabaho na kasing aga ng 3 taon bago ang taon ng pag-host. Inaasahan ang protesta dahil sa napakalaking pagsisikip ng trapiko na dulo nito. Kailangan ito ng isang nangungunang tagapag-ayos ng mga kaganapan na kayang pakalmahin ang mamamayan upang ipaliwanag ang malalaking benepisyong makukuha ng bansa kapalit ng lahat ng ganitong abala. Mayroong 25 na nakaplanong preparatory ng pagpupulong na tataas sa mahigit 40. Ang mga lugar ay nasa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas tulad ng Cebu, Iloilo, Boracay, Clark at iba pa. Ang tinatayang bilang ng mga panauhin para sa summit ay 7,000 delegado na kinabibilangan ng 2,000 mamamahayag. At umabot pa ang bilang sa 11,000. Pinahawig nito na ang National Organizing Council ay kailangan mag-ayos ng mas maraming hotel pagdating sa paliparan, transportasyon para sa mga opisyal at delegado, pagpili ng mga venue, pagkain, uniforme, mga programa ng pagpupulong at mga kultural na pagtatanghal. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ng pamahalaan ng isang napakahusay na diplomat upang gawin ang isang tungkuling may ganitong kalakihan. Walang iba na mas angkop sa gawain ito kundi si Ambassador Marciano A. Painor Jr. Siya ang umako sa kanyang nararapat na posisyon bilang Director General ng National Organizing Council para sa APEC 2015 meeting. Sa pagtatapos ng ika-31 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, ay agang pinuri ng mga senador ang tagumpay nito. Pinuri ni Senador J.B. Ejercito ang pag-host ng Pilipinas sa taunang pulong ng mga leader ng 21 ekonomiya sa Asia Pacific na aniya ay naging maayos at walang aberya. Pinagmalaki ni June, walang naitalang anumang hindi kanais-nais na insidente na kinasasangkutan ng mahigit na 9,000 delegado. Habang ang karamihan sa mga delegado ay nasa mas mataas na alerto kasunod ng mga pag-atake sa Paris, sinabi ni Painor na nanarasan ng mga delegado ang init ng pagtanggap dahil sa magiging magiliw ng mga Pilipino. Wala siyang natanggap na anumang negatibong komento mula sa mga dumalo. Sa panahong iyon noong 2017, si June, nang matibay nang naitatag ang kanyang katayuan bilang dakilang maestro ng diplomatikong protocol, ay hinirang bilang Director General for Operations ng ASEAN 2017 National Organizing Council. Nauna rito, hinirang siya ni Pangulong Duterte bilang Chief of Protocol sa Malacanang, isang posisyon na kanyang hinawakan din sa ilalim ng mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Fidel Ramos. May dalawang summit, isa para sa 10 leader ng ASEAN na ginanap noong Abril 28 hanggang 29, 2017. Ang tinatawag na ASEAN Plus na pulong na kinasasangkutan ng mga leader ng iba pang bansang may dialogo katulad ng Australia, China, Japan, India, New Zealand, Russia, Timog Korea at Estados Unidos na ginanap mula Nobyembre 18 hanggang 19,
2017. Tulad ng APEC meeting noong 2015, ang pulong ay nangangailangan ng mahaba at maingat na paghahanda. Ito ay mahusay na pinamahalaan ni Jun. Tinatayang 40,000 sundalo, 240 motorsiklo, 120 patrol na sasakyan, at na rin 40 mga assets sa himpapawid at pandagat ang inilagay upang magbigay ng seguridad. Sa kabila ng ilang kritisismo na naging paghawak ng ASEAN sa krisis ng mga Rohingya sa Myanmar, itinuturing ng marami na isang tagumpay ang naging pagganap ng Pilipinas, isang pagpupugay sa pamamahala ni Jun sa multilateral na kumperensyang ito at isang patunay sa kanyang kahusayan sa diplomatikong protokol. Sa kasalukuyan, si Minor ay Undersecretary sa Office of the Executive Secretary na nakatuon sa paghahanda para sa ASEAN 2026 sa ilalim ng salukuyang termino ni Pangulong Marcos Jr. Ang Pilipinas ay magiging host ng Asian Chairship sa 2026. Si Jun ay itinangi ng dating kalihim ng Foreign Affairs na si Roberto Romulo bilang isa sa maraming individual na nagsilbi sa bansa ng may dignidad at dedikasyon sa kahusayan. Malubhang mas marami kaysa sa nakakalungkot na grupo na nagbibigay ng masamang pangalan sa paglilingkod bayan. Si Jun Painor ay isang bihasang diplomat na marunong pamahalaan ang mga tao at mga kaganapan, sabi ng dating kalihim ng ugnayang panlabas. Sa mahabang kasaysayan ng mga nakahawak sa posisyon ng punong protokol, nasasabi kong kabilang siya sa pinakamahusay sa kanila. At para sa akin, isa siya sa ilang nakakaunawa sa mga nuwansa ng diplomatikong protokol. Yun ay nangangahulugan kung minsan na may matatamaan sa ilang tao sa presidential party na may ibang pananaw sa diplomatikong pagkakasunod-sunod ng prioridad. Sa konteksto ng mga state visit ng Pangulo, siya ang the authority sa Pilipinas. Sa panahon ng APEC Leaders Meeting sa Maynila at Subic, si Mr. Painor ang nagdala ng kaibahan sa ilang napakasensitibong sitwasyon. Yung iba ay hindi nahiyang hayagang magpuri sa kanya. Sa isang pagkakataon, nagbigay ng kritisismo si Atty. Katrina Legarda sa umano'y maling asal ng Philippine Consul General sa Alberta, Canada. Sa kanyang pagbanggit, sinabi niya na ang nasabing konsul ay ibang-iba sa konsul na yon sa California na nakakuha ng paghanga at papuri ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga serbisyo. Hindi niya matukoy sino ito kaya ang Assistant Secretary ng Department of Foreign Affairs na si Raul Hernandez na panahon ni Legarda ay pinaalam sa kanya na siya ay si Ambassador Marciano Pinot. Kilala si Jun sa larangan ng diplomasya. Siya ay magiliw na tinatangkilik ng kanyang mga mista sa PMA dahil sa kanyang pagkumbabang pag-ugali. Bilang Consul General sa Los Angeles at kalaunan sa San Francisco, lagi niyang iniimbitahan ang mga miyembro ng Class 71 na naninirahan sa lugar na nagpalipas ng katapusan ng linggo sa kanyang tirahan o maging mga espesyal na panauhin sa mga sosyal na pagtitipon. Sa kabila ng kanyang napakaraming responsibilidad, laging handa si Jun para sa kanyang mga mista. Nakikisaya o nakikisimpatiya sa kanilang mga personal na kalagayan. Hindi kailanman humuhusga at sa halip ay nag-aalok ng tulong sa anumang paraang kaya niya. Sa pinakamababa, inialay niya ang kanyang pakinig at binuksan ang kanyang puso sa kanila, maging sila man ay mga mapagdudang tao o
o isang devil may care. Sinabi ni Romy Dominguez sa klase kung gaano siya nagpapasalamat kay June. Sa isang hapunan sa Malacanang na inihandog ni Pangulong Gloria Arroyo para sa PMA Class 71 noong 2001, hinila ni June na noon ay chief ng Presidential Protocol ang braso ni Romy. Dumiretso sa mesa ni Pangulong Arroyo at sinabi, "Madam, si Romy ang huling tao sa aming klase na maaaring nagkasala sa paratang ng pare. Si Romy noong panahong iyon ay sumasailalim sa investigasyon ng insidente sa Lamitan kung saan inakusahan siya ng isang pare na siya ay nag-ayos ng pagbabayad para sa isang mayamang bihag sa Lamitan, Basilan. Ganyan si June," sabi ni Romy. "Handa siyang tumulong sa kahit sino, kahit sa mga kapuspalad na miyembro ng klase." Ang paglalakbay ni Ambassador June Painol sa larangan ng diplomasya, bagamat may kaakibat na mga sakripisyo at pagsusumikap, ay puno ng mga parangal. Ang lahat ng kanyang kahanga-hangang mga nagawa ay hindi malilimutan. Ang kanyang mahalagang talaan ng isang buhay na inialay sa pagiging mahusay na diplomat na nagbigay ng napakalaking karangalan sa Pilipinas ay pahahalagahan magpakailanman, hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon, kundi maging ng mga susunod pang henerasyon upang kanilang pahalagahan at tularan. Dahil sa lahat ng mga tagumpay na ito, ipinagmamalaki siya ng Philippine Military Academy at the Class of 1970.